Yan. Sa araw ito, yung pinagkaloob ng Lord sa akin na verse, sa Mateo 5, verse 3. Sabi po dito, mapalad ang mga tao walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yan po personally yung ating maging hanapin. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Panginoon Lord God, maraming pong salamat sa oras na ito. Muli pinupuri na namin sa iyong kadakilaan. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, at salamat po sa iyong pagmamahal sa kabila ng aming pagkukulong, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, ikaw po yung makita, ikaw po yung marinig at kung salita, Panginoon. At Lord, samahan ko po maging ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong kadakilaan. At salamat din po sa mga tao na narito, Panginoon, na muli, ikaw ay ipinaglaban, Panginoon. Salamat po. Ito po ang dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa verse po ito po yung ating magiging pinapagandang ko mapalad ang mga ba dahil makakasama sa kanyang kaharian. Yan. Kapag, sabi nga po, bakit mapalad ang taong poor of spirit? Yan. Nung una po, akala ko po, kapag sinabing poor of spirit, akala natin yung kahirapan sa yan sa pera o sa kapangyarihan. Sabi po dito, bagamat mahal ng Diyos ang may hirap, hindi niya minahal ang kahirapan. Sabi sa John 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yang binanggit din dito, ang kahirapan ay hindi kahirapan sa kabuhayan. Yan, po ba? Hindi pala ito yung kahirapan sa kabuhayan, kundi sa espiritu. At ang poor ay hindi ang puro sa pera. Kapag sinabi po natin puro spirit, di ba? Hindi po ito yung puro sa pera, kundi sa spirit. Yan. Kaya ang magiging mapagkumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa. Yan pala po yung pinanatilihan ng Lord. Kala po natin siguro yung iba na hindi pa nakakalam yung mahirap ay mahal ng Lord yung mahal yung mahirap pero yung mahirapan hindi. Sino ang mga poor spirit na sinasabi ni Jesus na pinagpala? Yan. Ito po yung mga handang bumitaw o mawalan kung ang mga ito ay mapapahamak sa kanyang kaluluwa. Yan. Handa po tayong bumitaw kung mapapahamak naman tayo sa ating kaluluwa. Nakikita ang kanyang kaliitan sa harap ng kalakihan ng Diyos. Yan. Kinikilala niya na kung walang Diyos sa kanyang buhay, ay wala siyang magagawa. Amen po ba? Wala siyang yabang o hangin sa ulo. Hindi sumasandig sa kanyang sariling kaalaman at kahusayan, kundi umaasa sa Diyos o nagtitiwala ng buong puso sa kanyang mga pangako at mas higit na pagpapahalaga sa kanyang kapwa kaysa kanyang sarili. Ito po yung napakahirap gawin. Tayo bilang tao na mas pahalagahan natin yung iba kumpara sa ating mga sarili. Amen po ba? Diba? Sasabihin natin, ba't papahalaga ba ako muna bago ang iba? Pahalaga ko muna yung sarili ko bago yung iba. Kalimitan po ganyan po yung mga narinig natin kung nakaka-enkwentro tayo ng ganitong mga tao. Yan. Bakit po mapalad ang mga aba? Yan. Kasi po, ang mga aba, mayroon siyang pagpapala sa kasalukuyang panahon. Yan, napakaganda po. Kasi mayroon pa ng pagpapala ang mga aba sa kasalukuyang panahon. Ang mga aba po ay madaling lumigaya. Di ba tayo, halimbawa, yung palang mga aba, madali lang tayong lumigaya sapagkat mababaw ang ating kaligayahan. Amen po ba? Sa kaunting halaga, sa kaunting kinikita, maligaya na tayo. Yan po yung mga poor spirit. Madaling masiyahan sapagkat siya yung papasalamat. Madali tayong masiyahan sa kaunting natamo natin, nagpapasalamat agad tayo. Amen po ba? Kinukwento niya ang mga pagpapala ng kanyang na nasa kanyang mga kamay. Amen po ba? Di ba ganyan yung mga tao na poor spirit pala? Yung kaunting pagpapala ni Lord, yung
Pag-gising natin sa umaga, iniligtas ka agad tayo, Lord. Di ba? Nakagising tayo. Yan na po yung pagpapasalamat. Sabihin pala, yung mga tao nakakaramdam ng ganyan, yung puro mga poor spirit. Laging kinukwento yung mga pagpapala ni Lord. Sa halip na, laging naghahanap ng wala sa Kanya. Eh, hindi po ba? Di ba minsan may mga, tayo, lagi tayo naghahanap ng mga wala sa atin. Hindi tayo mayaman, hindi tayo nakatapos, hindi tayo magago yung tahanan. Yan, lagi tayo naghahanap. Pero sabi nga po, dapat kinukwenta natin yung pagpapala, maliit man yan ang malaki. Yan, maraming kaibigan, naghahangad ng tagumpay. Yan. Pag nabigo po, maraming luluha. Doon sa mga taong ng Holy Spirit. Pag nabigo siya, maraming luluha. Pag nagtagumpay naman, maraming matutuwa. Amen po ba? Yan yung mga pagpapala sa kasalukuyang panahon. Ito naman po yung pangalawa, yung mayroon siyang pagpapala sa hinaharap. Yan na po yung pinakaabangan natin. Amen po ba? Yung mga pagpapala sa hinaharap. Haharapin panahon. Ang paghihirap sa kasalukuyan ay hindi panghabang panahon. Amen po ba? Naniniwala po tayo. Nakakaramdam po tayo ng paghihirap ngayon, pero hindi po ito panghabang panahon. Kailangan lang po natin magtiyaga, magsakripisyo para pagdating ng panahon, matatamo natin yung gantimpala. Pero hindi naman po ibig sabihin, ginawa natin ito para lang matamo yung gantimpala, kundi yun ang nais ng ating puso. Yan. Maaaring habang siya ay nasa lupa ay may pagtitiis at sakit. Amen po ba sa inyong nakakaranas niyan? Yan, isa na po kami. Ngunit pagdating ng takdang panahon, tatanggap siya ng korona ng tagumpay sa piling ng Panginoon. Yan. Dati po, di ba nakakaisip tayo pag tayo naging bata, nakapag-aral, nakapagtrabaho, tayo ng pamilya. Yan lang po yung nasa isip natin dati. Amen po ba? Pero hindi pala. Minsan po, sumasali sa ating isipan, yung makamit natin yung korona ng Panginoon. Yung makorona tayo sa langit. Hindi man tayo dito makoronahan na, bawa, nakapagtapos tayo ng degree o ano. Hindi natin yun nakamit, pero mas mahalaga yung, sabi nga, mayroon pa parang pagpapalang ganito, yung makamit natin ang korona ng tagumpay. Sabi mo dito, hindi ba ito ang hinahangad ng bawat tao na siya'y makasama sa kaharian ng Diyos? Sino po dito naghahangad na makasama sa kaharian ng Diyos? Yan. Mapalad po yung nagnanais dito. This is the ultimate of all blessing. Sabi sa 1 Peter 5 verse 5, sinaway ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinanunod niya ang may mababang kalooban. Amen po ba? Yan po yung ating verse ngayon. Dahil magpapala po yung mga tao ba? Yung nakakaramdam po lagi ng mapagpumaba sa kabila ng pagmamataas ng iba. Amen po ba? Kaya napakaganda po na ibigay ng Panginoon Lord God sa atin. Sa oras po ito na, nagkaroon po ba kayo ng minsan ng isang aral mula sa bigay ng Lord? Amen po. Muli, napapasalamat po ako. Manalangin po. Sa oras po ito, bago natin tanggapin ang Panginoon, kailangan natin itakwil muna yung ating mga kasalanan at mag-ready po tayo na handa natin tanggapin ang Panginoon. Amen po ba? Yan. Pamigay na po natin yung inuwi ng pagkain.